If you're up, ikaw to. If you're down, if you feel down, go to your upline. Upline, motivate mo naman ako. Upline, nanghihina ako. Up, problema ako. Pag may problema ka, pag down ka, punta ka sa upline. Pag up ka, masaya ka, may pay-in ka, positive ka, punta ka kay downline. Grabe, downline. Grabe, kami kong pay-in yan. No? Pag excited ka, naku, grabe, may bago na naman ako recruit. Nakakita ko lang kanina sa bus. Kinausap ko, isipin mo, positive, magpipay-in bukas. Na-OPP ko lang, walang papel, basta dinagdalan ko lang. Grabe, downline. Grabe ka. So when you're down, when you're up, wag when you're good, wag mong babalik tayo, iba nalilito. When you're down, go down. Downline, alam mo, down. Hirap na. Sabi mo, downline mo ko rin, upline, ano, quit na tayo. Of course, downlines, you have to believe in your uplines. Your uplines are your roadmap to success. Be obedient. Obedience is better than understanding pag bago ka. Just obey. Now, may tatlong basis lang ako dyan to follow your uplines. Follow them wherever they go, whatever they teach you, except for these three things. Dapat ang basis nyo, moral, legal, and ethical. Pag itong tatlong to, immoral, illegal, unethical ang tinuturo, you have all the rights para hindi sila sundin. But as long as it falls, yung tinuturo nila, under these three categories, ladies and gentlemen, by all means, follow them. Love your uplines kasi ang uplines, alam mo, mahirap maging upline. Mahirap kasi, you can never please everybody. Mahirap kasi, may obligasyon ka sa mga downlines mo. Mahirap kasi, follow up mo sila. And minsan mahirap dahil, you know, yung upline, takbuhan. Pag nag-aaway mag-asawa, marriage counselor din. Pag wala ng pera, utangan. Pawn shop. Minsan, utosan. Upline, pupunta ako, reserve mo ako ng upuan, ha? So, si upline, magre-reserve dito. Pero yung downline, kumakain sa Robinson. Yung upline ko, may reserve naman. Upline mo rito, gutom-gutom na, nagre-reserve. Ang hirap maging upline. Bago matulog sa gabi, papalo up ka. Pag gising, ikaw ang unang iniisip. Papalo up ka din. Siyempre, ang upline nyo, tao lang, nagkakamali din. Nobody's perfect. Pero alam nyo kung magiging maganda ang relationship nyo because at the end of the day, it's all a matter of relationship. Kikitain nyo pera, pero hindi nyo kikitain ang relationship. It's not how much money you make eventually when you get there. It's who you are when you get there. Kaya, i-preserve nyo. Ito lagi ko ituturo. If you have to choose between money and relationship, always choose relationship. Kung mamimili ka, upline ka. Teka, yung prospect ng downline ko, prospect ko din. Tapos kukunin mo sa downline mo, masisira lang ang relationship nyo, give it up. Anything na makakasira ng relationship mo, give up mo na. Kinikita ang pera pero ang relationship hindi. Kaya dapat along the way, you become a better person. So uplines and downlines should go hand in hand, nagtutulungan yan. Ikaw upline, downline, hindi obligasyon, yung upline mo, kailangan kang tulungan. Pero hindi upline mo magpapalaki ng negosyo mo. They are just there to guide you, support you, but they are never there to build your group for you. You will have to build it yourself. The best thing they can do, tulungan ka lang. Pero, hindi yan na magre-recruit para sa'yo. Kasi yung upline ko, walang spillover eh. Kaya tagal-tagal ko na. Sinisip pa yung upline. Wala daw spillover. Walang ganon. Ikaw magpapalaki ng negosyo mo dito. Ikaw magpapalaki. Of course, letter E. Believe in yourself. Believe in yourself that you can become successful. Believe in yourself that you're great. Maniwala ka sa sarili mo. Yung may mga inferiority complex dito, let me tell you this. Kung ano yung na-inject mo sa mind mo, nung bata ka, kaya ka mahihain ngayon, they are all wrong. Mali yung mga tao nagsabi sa'yo hindi ka magaling. Mali yung mga nagsabi sa'yo hindi ka maganda.
Mali yung mga tao nagsabi sa yung hindi ka gwapo. Because fundamentally speaking, everything is neutral. Tao lang ang nagbibigay ng label and meaning sa lahat ng bagay. Tao lang ang nagsasabi ng pangit, maganda. Tao lang ang nagsasabi ng mataba, sexy. Tao lang ang nagsasabi ng maitim at maputi. Kasi fundamentally, lahat pantay-pantay lang. Tanggalin mo lahat yan, isa lang itsura ng skeleton natin. Tama ba yan? So how do you believe in yourself? Number one, love yourself. Have confidence. Huwag mo isipin hindi ka magaling. Nagkamali yung mga tao nagsabi sa'yo hindi ka magaling. Kasi the truth is, magaling ka. Because you are a wonderful creation of God. Kaya i-claim mo yung birthright mo yun. I-claim mo yung birthright mo na wonderful person ka. I-claim mo yung birthright mo na ayos ka. There's nothing wrong with you. Masyado lang tayong na-condition ng society na kailangan natin ng approval, na kailangan natin ng attention. Which is not. Just love who you are. You don't need any approval from a lot of people. You don't need to be appreciated by a lot of people. Social conditioning lang yan. Kaya mahalin mo yung sarili mo. Tanggapin mo siya. How do you believe in yourself? Like yourself. You have to like yourself. Kung sino ka man, ano man tsura mo, gustuhin mo yan. Panay nga ang like mo sa Facebook. Nag-change profile yung kaibigan mo, like. Yung kaibigan mo nagpunta sa ganitong location, like. Yung kaibigan mo nag-status, feeling sad, like. Sad na nga, nilike mo ko. May mai-like ka lang. May mas malupit. Feeling depressed, like pa rin. Kung panay ang like mo sa iba't ibang mga bagay at iba't ibang tao, ano ba naman yung i-like mo yung sarili mo? Yes. Kaya pag uwi mo ngayong gabi, punta ka sa salamin, sa kwarto, sa banyo, nakita mo yung salamin, sarili mo, sabi mo sa kanya, I like you. Can you do that? Can you do that? So gustuhin mo yung sarili mo. Maamin mo siya. Like ko to. Paano masasabing like mo yung sarili mo? Hindi mo kino-compare kung kani-kanino. Wala kang hinahabol na itsura. Gusto ko maging kamukha ni Ann Curtis. Bakit mo gugustuhin yung ibang tao pag ikaw naging kamukha nila, di hindi na ikaw yun? Sabi mo yung sarili mo. So what kung maitim ka? So what kung mataba ka? Wala ka silang pakialam nila. May katawan mo naman yan. So what kung pag nagtaking ka, parang ka pa rin nakatakaw? Ano yung mga ganun? Ang mga taong ganun eh, nakatakin, pero nakatakaw to. Tago mga belt. Ako ba, nakatakaw ka ba nakatakin, ha? So what? So what kung maitim ka? So what kung wala kang buhok? So what kung ano mo hanggang likod? Wala silang magagawa. Tama ba? Love yourself. Just simply love yourself. Wala. There's nothing wrong with you. Na social condition ka lang na, you know, ang itsura kasi dapat ganito. Yung nakita mo sa commercial, sa advertisement, sa TV. Puro lahat na nakikita mo kasi maganda. Kaya gusto mo maganda rin. But it doesn't have to be that way. Kaya kung manggagaling ang happiness mo sa ibang tao, hindi ka magiging masaya. Kailangan ng happiness mo galing sa'yo. You don't need approval from a lot of people. You just need to approve yourself. So love yourself. Believe in yourself. Kaya ko to. Magaling ako. May kalalagyan ako sa AIM Global. Magiging millionaire circle din ako pagdating ng panahon. Dapat ko lagi mo iisip. Magiging global ambassador din ako. Magiging speakers bureau din ako. Lalawak din ang network ko. Kaya ko to. Huwag yung self-pity. Ang hirap. Hindi ko kaya. 3 buwan na, nag-iisa pa din ako. Kailangan mahalin mo yung sarili mo. Because that's the only way na mas maging that's the only way na maramdaman ng prospect mo na may confidence. Stop the social conditioning. Iba na ngayon kasi ang society. Pati mga bata, iba ngayon. Diba lagi sinasabi ng mga magulang natin, iba ng panahon ngayon. Which is true. Dati titigan lang ako ng tatay ko. Yung titig na ganyan, naku, hindi ko na malaman sa kung lalagay tsura. Naranasan niyo yun? Titig pa lang, akala mo, grabe. Ngayon yung mga bata, titigan mo. Tititigan mo rin. Tama ba? Yung mga bata. Dati, yung mga bata ngayon, ano kailangan? iPad, iPhone, iTouch. Pag walang ganun, they feel insufficient, inadequate. Nakondisyon ng media, yan ang number 1 nagkukondisyon sa mga tao.
Lagi ka may craving for something, lalo na sa technology, kasi nakikita mo eh. Bakit yung ibang, ang cellphone, tatlo-tatlo? Kasi yan ang nakikita. Bakit kailangan iPad, kailangan iPhone, bakit kailangan screen touch or touch screen? Bakit kailangan... Awa niyo yun? Bakit kailangan high-tech, iPhone 5, iPhone 5S, etc.? Social conditioning. Bakit ka may ganyan? Pag tinanong, hindi mo alam ang sagot. Bakit ka naka-iPhone? Sagot mo, uso. Kasi pag naka-5110 ako ngayon, para akong caveman. Tama, mali? Social conditioning. Mga bata, kailangan Xbox, etc. Wii, Nintendo. Nantalan ako ng bata, syatong lang, masaya na ako. Ano yung syatong? Yes. Yung pag natatalo ka siya, tapos pag nalunga-bulunga ka, ulit. Siya, taguan, luksong tinik, agawan base, patintero. Di ba? Hanapan ng bullfrog, yun ang laro namin naman. Gahanting ka ng bullfrog. Do you remember those days? Yes! Na napakasimple ng buhay. Taguan. Alam mo yung paggabi na, kawawa yung huling-huli. Kasi uwi na kayo, hindi niya alam. Umiiyak na pa uwi kasi permanenteng tago na, nag-uwi na talaga. Those were the days. Naalala niyo yung mga panahon na yun? Yes! Napakasimple ng buhay nun, and yet, you know, ngayon napaka-technological ng mundo, pero a lot of people are unhappy. Isipin nyo gano'ng katalino tao. Nakikita mo na yung kausap mo sa phone. Diba? Pipindutin mo lang, we connect every... Ang galing ng tao, pero hindi nakahanap ng gamot sa loneliness. Walang gamot sa depression, anxiety, fear. Sa galing ng tao, walang nakagamot ng jealousy, anger, hatred, rage. Walang nakagamot. It's so amazing. That's why, ang solusyon sa maraming problema, nasa iyo. Minsan, di ka makarecruit. Paano hindi mo mahal yung sarili mo? Pag alis ka ng bahay, kaya ko ba talaga to? Namumutla ka pa. Pero yung kausap ko, bro, maganda to, maganda. Pero deep inside, hindi pala ganun. Dito pa lang dapat tapos na. Dito pa lang dapat global ambassador ka na. Dito pa lang, milyonaryo ka na, tinatrabaho na lang. Eh kung dito nag-aagaw isip siya, kaya mo yan. Hindi! Pati universe malilito sa'yo. You attract whatever it is. Ganito yan. Sa buhay, meron tinatawag na law of attraction. Ano yung ina-attract mo? Iniisip mo ba? Hindi, kulang. Kung ano nararamdaman mo. Kailangan lagi kang masaya para ma-attract mo mga bagay na lalo magpapasaya sa'yo. Eh, paano ka magiging masaya hindi mo gusto yung sarili mo? Paano ka makaka-attract ng right partner hindi mo nga gusto yung sarili mo? So love yourself and believe in yourself that you're really good, you're capable. Hindi ka tatawagin sa global na walang purpose. When you go home tonight, just accept who you are. Stop imitating a lot of people. Magulo lahat, magulo mga babae. Kasi na-condition 90% ng fashion nakakoncentrate sa babae. Hindi makalis ang bahay na walang lipstick. Dapat may lipstick. Pag straight, pinakukulot. Pag kulot siya, pinai-straight. Pag may kulay, binabalik sa dati. Pag normal, pinapa-highlight. Ang magulo sa lahat yung kilay. Pag makapal, sinashave. Pero bago may isang bahay, katakot-takot na eyeliner. Mga lalaki, pag nag-shopping, pumunta sa isang store, sapatos, yun na yun pagbili namin, yun na yun, upo na kami sa bench. Mga babae, may nakitang sapatos. Aabalahin yung sales lady, magpapakuha ng kung ano itong size. Sabi niya mamaya, diba? Iikot yun, hindi niyo muna bibili, iikot pa. Tapos yun din pala bibili, pinamig lang ang sarili. Dami yung sapatos, may flat, may wedge, may open, may close. Ang dami. Kasi na-condition. Eh, hindi ka magkaroon. Ito pinakamalapit. Kung ano yung sapatos niyo, hindi dapat ang kulay ng bag niya. Galing, no? Kasi doon naka-concentrate. So, masyado tayong na-hypnotize ng media, material, etc.
That's why a lot of people are not happy anymore. And they feel inadequate pag wala silang mga ganitong bagay. Which is wrong. Kasi kahit tanggalin mo yung mga bagay niyan, walang kwenta yan. Because the truth is, uulitin ko, you are a wonderful creation with God. Yes. That's all matters. Yun lang ang importante. I-claim mo yung birthright mo, you know, you're wonderful, and that's it. You don't need a lot of material things to, or you don't need a lot of approval from a lot of people. Can you do that? Can you love yourself? Yes! Patawarin mo rin yung sarili mo, mga pagkakamali niya. Hindi natin pinatatawag yung sarili. Pagka ikaw may nalimutan, tanga-tanga ko talaga. Pag may nagkakamali ka, you blame yourself. Pag nag-iwalay kayo, boyfriend, girlfriend, you blame yourself. Forgive yourself. And forgive other people too. Be kind. Because you do not know. Hindi mo naman alam ang pinagdadaanan ng maraming tao. You know, kailangan mo maging mabait sa maraming tao. You have to be kind because, again, you do not know what are those other people are undergoing through. That's why you have to be kind. You have to be forgiving. Kasi as long as hindi ka nag-forgive, yung energy mo, naka-entangle, nakadikit pa rin doon sa mga taong hindi mo forgive. So forgive them. Kasi, you know, ang forgiveness is like, it's not because they deserve it, but because you deserve peace. If you're unforgiving, it's like hating the other guy and wanting them to die, but you're the one drinking the poison. Mamatay ka na! Ikaw umiinom ng poison. Kasi unforgiving ka. And it puts a lot of strain in your body, yung stress sa body. So, yun yung tinatawag na law of the least effort. Pagka maayos ka na sa loob, pag wala ka na masyadong hate, wala ka na masyadong rage, pag na-forgive mo na yung maraming tao, madali na magkaroon ng success sa buhay. Least effort na. Ilang tao ba dito yung pag kumausap kayo, binuhos mo na lahat? Grabe, 3 oras mo kinausap. Mabubutas na yung white paper sa gigil mo. Labas na litid mo. Ginamit mo ng ting-anting berto at agimat mo. May orasyon ka pa. Ginamit mo pa yung lucky underwear mo. Hindi pa rin nag-pay-in. Usap ka na naman ng iba. Usap, gigil ka. Sabi na naman sa'yo, ganda sana pero wala akong pang-pay-in. Usap ka naman, gigil na naman, wala pa rin. Mantala yung cross-line mo, kumausap, sandali lang. Bulol pa. Utal pa, global package. Yung kausap, 7 heads. Ikaw, ginalingan mo, kailangan mo ng 1.5. Ang hirap mo makapag-closing. Mantalang may ibang tao, konting usap. Bakit nakakapag-closing? Ba't gano'n? And then you will tell yourself, mas magaling pa ako dun ah. Kasi it's the law of the least effort. Hindi lang minsan pagalingan. Kailangan meron kang clearing kung tawagin. Clear ka sa loob. Forgive people. Kung sino yung mga nakasakit sa inong araw, hayaan mo na. Be kind. Forgive yourself. Forgive other people. Love yourself. Kasi kahit hindi ka magaling, believe me, you attract the right people pag tamang tao ka. Can you do that? Kasi, mas madali na maging successful pag tama na yung values mo sa buhay. That's why sa AIM, hindi lang namin itituruan kumita. Dito tuturuan namin kayo maging mabuting tao. We teach you how to become a good daughter, husband, good wife, and everything. Kaya ang development dito holistic. Okay, believe in yourself. Believe. Kadugtong ng believing in yourself, number 4 sa belief, last among the attitudes. Always be positive. Be optimistic. Kahit ano nangyayari sa inyo, kahit anong struggle, at the end of the day, you always see the light at the end of the tunnel. Lahat ng bagay na nangyayari sa inyo, may purpose siya para sa ikabubuti niyo yan. Tama. Wala naniniwala sa inyo? Probably dahil pinapahaba pa yung PC niyo. Marami ka pa rejection, siguro para ma-master mo yung emotions mo. Pero lahat may purpose. You just need to be positive and believe in the process. Sabihin niyo process. Lahat kasi kailangan may pagdaan ng proseso. Ang lagi kong sinasabi niyan pag nagtitrain ako, just trust the process. Mahirap yung proseso pagdadaanan niyo, pero para sa development mo yun. Parang ordinaryong lamesa. Pag nakakita kayo ng lamesa, galing sa puno. Can you imagine the process na pinagdaanan from puno to lamesa? Ang hirap nun. Kung ikaw yung puno, may feelings ka, puputulin ka. Lilihain ka, kakatamin ka, pupukpukin ka, bago ka maging lamesa. Ang hirap. So may pinagdadaan ng proseso. And ganun talaga. Ikaw,
ordinary to extraordinary, in between is what we call a process. Dati, walang pera. Ang result na gusto mo, may pera. In between, ang gap, ang tawag doon, process. Ordinary guy to being a multi-millionaire, ang gap na tawag doon, process. You just need to trust the process. So kung nahihirapan kayo, it's okay. Wala pa rin, it's okay. Hindi naman laging ganyan eh. Huwag nyo ititreat na yung sitwasyon nyo permanente. Temporary lang yan. Lagi mo sasabihin, kung ikaw ang hirapan, pansamantala lang. Lilipas din. Parang gutom. Lilipas din. Kung hindi ka masaya sa, di ba? Wala kang pera ngayon, wala kang downline, lilipas din. Hindi ka masaya sa girlfriend mo, lilipas din siya. Lilipas din yan. Matatapos din yan. Bago ka sa distributor ka, wala pang income, wala pang network, hindi ka ganyang permanente. Temporary lang yan. Kasi dadaanan mo lang yan. One day, malaki na grupo mo, malaki na network mo, malaki pa kinikita mo. You're very, very successful.